Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. Patuloy ang babala ng pag-asa sa paparating na Bagyong Uwan. Sa ating mga kababayan, hindi po para kayo ay takutin, sa halip ay maging handa. Makipag-ugnayan na sa lokal na pamahalaan kung kinakailangang lumikas. Dahil malakas po ang bagyong ito. Narito ang report. A very intense and enormous tropical cyclone that is about to enter the Philippine area of responsibility. Ang Super Typhoon Uwan ay lubhang mapanganib, no? At early preparation and cooperation will make a crucial difference in keeping our communities safe. Mamayang hating gabi o bukas ng umaga ay inaasahang papasok na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Uwan. Gabi naman ng linggo ay posibleng maglandfall ito sa lalawigan ng Aurora. Bagaman linggo pa ang landfall nito, malawak ang magiging epekto ng bagyo sa diameter na mahigit 1,400 kilometers. Inilarawan ng pag-asa ang distansya ng bagyo na parang Batanes hanggang Zamboanga. Taglay na ang hangin na 100 kilometers per hour, so lumakas pa po ito, malapit dun sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 125 kilometers per hour at kumikilos west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Pagsapit ng linggo ay lalakas pa ang Bagyong Uwan sa Super Typhoon category na ayon sa pag-asa ay magkakaroon ng rapid intensification. Maikukumpara ito sa lakas ng Bagyong Pipito. So sa pagpasok niya, magkakaroon po ng rapid intensification. Approximately 185 to 195 kilometers per hour habang papalapit po dito sa may Luzon. Kung mapapansin din po natin, base sa ating latest track, we have to emphasize na ito po ay napakalaking bagyo. Bukas ng gabi mararamdaman na ang pagbugso ng hangin sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Central Visayas, Mimaropa at Calabarzon. Dagdag pa na pag-asa sa paglandfall ng uwan gabi ng linggo ang crucial part hanggang Lunes. Posibleng itaas ang tropical wind cyclone hanggang signal number 5. Mamayang gabi ay posible nang itaas ng pag-asa ang signal number 1 sa Bicol Region at Eastern Visayas. Dahil malawak ang bagyo ayon sa Weather Bureau, maaapektuhan nito ang mga sumusunod na lugar: Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern at Eastern Samar. Code red na o pihadong makakaranas ng malalakas na pag-ulan ang Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Nueva Vizcaya at Ecija, kabilang na ang buong Cordillera Region, Romblon, Marinduque, Masbate, Samar at Leyte, gayon din ang Ilocos Region. Patuloy naman ang Office of Civil Defense sa preparasyon sa bagyo. Nakikipag-coordinate na mga ito sa local government units para ilikas na ang mga kababayan nating nasa mga low-lying areas at sa mga baybayin. Fast track yung pag-establish ng mga evacuation centers natin na that can withstand itong pag-uulan na ito. So we have already activated our camp management cluster and they are making sure na itong mga camps or mga evacuation centers na itatayo or nakatayo na ay talagang suitable para i-house itong mga evacuees natin. Samantala, tumuntong na sa 188 ang bilang ng mga nasawi sa nagdaang Bagyong Tino. Binisita ni Pangulong Marcos ang bayan ng Liloan sa Cebu para makita ang pinsala ng Bagyong Tino. Personal rin nagtungo ang Pangulo sa burol ng mga nasawing kawani ng Philippine Air Force dahil sa bumagsak na helicopter habang nagsasagawa ng damage assessment sa bagyo. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Personal na namahagi ng tulong sa bayan ng Liloan sa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos matapos itong hagupitin ng Bagyong Tino. Pinangunahan ng Pangulo ang relief at recovery operations sa Liloan na isa sa mga lugar na matinding napinsala ng bagyo. Pumunta ang Pangulo sa Tiltilol Elementary School sa Barangay Kotkot na nagsisilbing evacuation center sa higit 100 pamilya. Namahagi roon ng Pangulo ng family food packs, health kits, hygiene kits at sleeping kits mula sa Department of Social Welfare and Development. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Pangulo
sa mga sundalong nasawi sa pagbagsak ng helicopter ng Philippine Air Force sa Agusan del Sur. Sa pagbisita ng Pangulo sa PAF Mortuary sa Villamor Air Base, kinilala niya ang kanilang sakripisyo. Kinilala ng Philippine Air Force ang mga nasawing tauhan bilang sina Captain Polly Dumagan, Second Lieutenant Royce Luis Camigla, Sergeant Yves Sihub, Sergeant John Christopher Golfo, Airman First Class Erickson Merico, at Airman Amir Kaidar Apion. Sa isang social media post, sinabi ng Pangulo na nalulungkot siya sa pagkawala ng mga matatapang nakawal ng Air Force na nag-alay ng buhay sa pagtupad ng tungkulin. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Sa iba pang mabibilis na balita, presyo ng diesel at kerosene muling tataas sa susunod na linggo. Search and retrieval operation sa Negros Occidental patuloy matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. At bagong shopping app na inilunsad sa bansa, alamin. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.